Hello guys, good morning. Dumaan na ba sa newsfeed nyo yung nangyari sa EDSA? Yung tumalon, tapos in-interview yung pulis, ang sabi, mag-file daw sila ng case against dun sa driver. Unfortunately, sasakyan niya yung nakabangga doon sa taong tumalon. Ngayon, ang dami nagko-comment, no? Ay grabe, hindi na lang pala ang babantayan natin ang left, right, rear view mirror. Dapat meron na ring up view mirror para makita mo kung may tatalon sa papunta sa sasakyan mo para maiwasan mo. Well, ewan ko, kamusta na rin sa mga attorney na kausap ko before. Ang sabi nila kasi sa akin, basta may mabangga ka na tao, liability mo daw yun. Sa akin naman, parang, bakit ganun? Sino pang mas mabilis makaka-stop? Ang tao o ang sasakyan? Tatawid sila eh. Sila yung papasok doon sa daanan na hindi naman yung pedestrian lane. Or, yun, katulad doon, tumalon. Sa EDSA, ang dami nakalagay. Huwag tatawid. Pag tumawid, nabangga mo, parang lumalabas na kasalanan mo. Ako, confused lang ako. Kasi kahit naman sabihin natin, hindi naman yan sila mark talaga magkakaroon ng criminal case. Kasi magsasampahan lang naman ang kaso. Ang gagawin lang naman ng police is magpa-file sila ng possible case nung nakabangga. Pero, on the other hand, bakit nga pa-filean ng case yung nakabangga? Eh, ang dami namang ebidensya na nagpapakita, kung may ebidensya, na hindi mo naman talaga ginustong banggain yung tao. Tulad mo ngayon nga, tumalon. Malay mo ba naman kung may tatalon dyan galing sa puno ba yan? Overpass ba yan? Tapos pag nabangga mo, kasalanan mo. Or lumalabas na kasalanan mo. Tapos, dadaan ka pa sa all throughout the trouble ng possible ka makulong, saka ka palang magkakaroon ng inquest. Eh paano kung ano yan, nangyari yan ng weekend, Biyernes ng gabi. Eh wala nang sasalo doon sa kaso mo. Maghihintay pa yan ng Lunes bago pa yan mapag-usapan. Ang nangyayari, minsan, tinitake advantage pa yan ng mga kamag-anak ng nabangga. Ganito na lang. Pag-usapan na lang natin, amicable settlement na lang. Since nabangga mo kamag-anak namin, bayad ka na lang. Ang tanong, bakit magbabayad yung tao na wala naman talaga siyang kasalanan? Ginusto ba niyang banggain yung tao? Diba? Lugi. Kahit sa anggulo tingnan, lugi yung taong na nakabangga na hindi naman niya gustong mangbangga. Nag-iingat. Nasa tamang linya. Di naman reckless driver. Pero, siyempre, alangan naman maipit pa siya doon sa kulungan, magtagal pa siya doon, o di kakagat na nga lang doon sa offer na sige, amicable settlement na lang tayo. Magkano ba hihingiin nyo? Di ba? Yung pamilya nila yung naka-istorbo. Tapos sila pa yung may ganang humingi ng pera. Hindi ko makita yung sense na bakit din minsan ina-allow yun sa mga presinto or sa mga barangay kung saan nangyari yung incident. O sige, ganito na lang. Mag-amicable settlement na lang kayo kung ayaw nyong dumaan sa proseso ng korte-korte. Kahit may evidence ka na hindi mo naman talaga sinasadya o hindi mo intention na banggain yung tao, ang kinatapusan, ikaw pa rin yung maglalabas ng pera para hindi ka makulong. Kasi kapag hindi ka mag-agree doon sa i-offer nung kabilang partido, i-hold ka naman ng mga polis o ng barangay. Ikukulong ka
sa isang bagay na hindi ka naman guilty in the first place. O sabihin natin, o sige, Mark, ang guilty verdict, ang korte lang ang may karapatan magsabi niyan kung guilty ka o hindi. Pero unfair pa rin para sa akin. Di ba? Nag-iingat ka in everything dahil sa kapabayaan ng iba, ikaw ngayon yung hindi lang pera yung mawawala sa iyo eh. Oh, nawalan ka ng peace of mind. Mawawalan ka ng pera. Mauubos din ang oras mo kakaayos nung kaso na i-file sa'yo. Oh, ang kinatapusan, lugi pa rin yung tao na supposed to be na nasa eksakto naman. So, ulit, humingi po ako ng tulong sa mga attorney dyan or yung mga feeling attorney or may alam sa batas, baka pwede nyo akong mapaliwanagan sa nangyari na ito. Maraming salamat!